Sa mga kasama natin sa media, good morning sa inyong lahat. Yung guest natin ngayon, tamang-tama dun sa mga kaganapan. Yung una nga, di ba, yung typhoon na Opo. STS Opong na tumama sa Romblon at sa Masbate. Guest natin ngayon, yung Assistant Regional Director for Administration ng Mimaropa. Ardo. To talk on Romblon. Si Ardo po, for operations Ardo, po, si Ms. sorry. Sheila Tapia. And then we also have another guest, sir. Yung newly minted Assistant Secretary ng DSWD, si ASEC Leo Leo Quintilla. Quintilla. Siya naman yung magdi-discuss nung sa Cebu earthquake. Opo, at saka yung ating mga stockpiles. Yung sa Cebu, nakakalungkot, no, 72 na yung patay. At saka kagabi, sir, may malakas na aftershock na I naitala. expected naman yung aftershock. Tapos, 84 na. 84 days na lang, Pasko na. Malungkot pa rin, pero sana po Okay, mabilis po sila makabalik sa normal. Tawagin na natin, guys. Sige po. Asik Leo Quintilla po and Ardo Sheila Tapia from Mimaropa. First, good morning sa ating mga media partners at of course, SAS Burgos and Director Dayan. Magandang umaga po sa atin lahat. Ardo, Sheila. Magandang umaga po sa kailahan, sa Director Dayan. Nilayo pa ng pinanggalingan mo, no? So, yung Maropa. Pero yung office niya sa Malate, di ba? Opo. Totoo po. Malapit pero malayo. Si Ardo, Sheila muna yung mag-present. Sige po. Okay, magandang umaga po ulit sa inyo lahat. I'd like to present the DSWD Field Office Mimaropa Disaster Response Operations on the combined effects of southwest monsoon enhanced by tropical cyclones Nando and Opong. Nagsama na silang dalawa. As of October 2, 4 a.m. So this is our latest report as of today. So as to the affected number of provinces, as you can see, we have 5 provinces affected. So ang Mimaropa po ay composed of 5 provinces. So we have Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. So we have 63 affected LGUs out of 73 LGUs. And then we have 949 affected barangays with 108,415 affected families. So with, of course, composed of 397,107 individuals. So as you can see in the presentation, the most hit province is the Oriental Mindoro, and then second by province of Romblon. Next slide, please. So, ipapakita po namin sa inyo yung number of displaced families. Ito po yung mga families po natin na nag-evacuate inside and outside evacuation centers. So, we have a total of 45,928 displaced families in 5 provinces of Mimaropa region. So, as of this reporting time, wala na po tayong families inside evacuation centers and outside evac. Bumalik na po sila sa kanilang mga tahanan. So, maganda po talagang balita. Ibig sabihin, nakakabalik na po sila. Ardo, walang namatay sa Mimaropa, no? Opo, wala pong declared namatay, pero meron pong nireport yung DOH during our Saturday cluster response meeting. Meron po silang bine-verify na 1 reported casualty. Dead po ito, isa pong father in Rizal, Occidental, Mindoro. Tapos pati yung mga palay sa Mindoro, hindi dumapa, ano? Tama Palay ba? po, sa Tama. Mindoro, nakita po namin, we conducted aerial assessment last Sunday with Office of Civil Defense. Sa Solcom po kami ng Lucena ng plane. So nakita po namin during aerial assessment yung Oriental Mindoro. Ito pong mga sagingan nila. Ito po yung mga dumapa. Nabuwal. Pero yung palayan, hindi. Hindi po. Nakatayo pa po sila. So, mostly may mga farmers po talaga tayo na naapektuhan po talaga. Yung Oriental ba nakaharap sa Pacific Ocean? Oo, Occidental. Magkatabi lang po naman na probinsya itong dalawang ito. Yeah, pero yung nahati sa dalawa yan. Ano yung nakaharap sa Pacific Ocean? Oriental po siya. Oriental. So, Kaya yun yung tinamaan ng gusto. Opo, actually po, 3 pong probinsya yung pinuntahan namin sa
sa Mimaropa. Ito po yung mga hardly hit, yung Occidental, Mindoro, Oriental, and Romblon. So in Romblon, sa Sibuyan Island po tayo, marami pong mga reported affected. And nakita po natin doon, mga infrastructure po yung nasira kasi sa Sibuyan Island in Romblon. Pero may nakita po talaga kami na talagang nakatayo pa rin. Yung pong mga Kalahi Seeds school buildings na tinayo po natin. Hindi substandard. Kita po na sa aerial assessment na nakatayo pa rin. Pero yung mga katabi niyang classrooms na pa. Iba talaga pag community-driven development. Tama po yan. Tama po yan. Kapag po talagang tatak DSWD Kalahi Seeds, tibay. Tibay at talagang maaasahan po ang ating mga proyekto. So yan po. So as you can see, wala na po talaga tayong reported na displays. So next slide po ay dito naman po natin makikita ilan po yung pumasok sa evacuation center. So out of 45,000 po na displaced, 1,930 po ang pumunta po sa ating mga evacuation centers. And then ang next slide po, makikita naman po natin, 16,000 naman po. Ito po yung mga pumunta po sa kanilang mga relatives and friends. Okay, next slide po. So, dito po sa damaged houses na i-report po natin, makikita po natin, no, yung Romblon po talaga, yung may pinakamalaking reported na marami pong mga nasirang bahay. So, sa Romblon po, we have 17,103. Pero particular doon sa damaged houses. Sibuyan. No, sir. yung Both Tablas apat na and isla? so 17 munis po, may mga reported Apat po. na isla yan, di ba? Romblon. Opo, meron pong Sibuyan, Tablas, Concepcion, Banton. Yung Udyo nga nasira. Meron din pong part ng Odjongan ng mga pabahayan. Kaya po makikita po ninyo yung damaged houses po. Ang Romblon po kasi is composed of 17 municipalities. Yung 17 municipalities po, may mga reported damaged houses. Both partially and totally. So next is Oriental Mindoro. Meron pong tayo reported at 13,065. So both po a combination of totally and partially damaged houses. And then we have in Occidental Mindoro. So next po. So ito na po yung ating mga tulong na naibigay, no, as of October 2. So out of the, nag-focus po muna tayo, we concentrated and we prioritize the reported 45,000 displaced families. We already provided 25,870 family food packs, a total cost of 16,566,446 pesos, 0.78 centavos. So ito po ay distributed and released na po. Pero po, next slide po, makikita naman po natin, meron na rin po kaming additional allocation for release. Ito po yung nakaschedule na po for distribution today until tomorrow. So we have around 20,858 family food packs in addition to the earlier reported 25,000 plus na family food packs. So on the next slide, makikita po ninyo yung pong release na natin at 25,870. So, 25,870 rin po ito na families na. And plus the additional 20,858 family food packs, makakapag-release na po tayo ng 46,728 family food packs. At ito po ay composed and comprised na rin po ng 46,728 families. So, doon po sa nireport po natin kanina na priority po natin na mga displaced families at around 45,000. So, mako-cover na po natin sila lahat. And then po yung mga next releases na po natin, yung ating po mga second priority, ito na po yung mga pamilya po natin na nasiraan po ng mga pananim na hindi po pumasok sa evacuation centers. Ardo, di ba plano pumunta ni Presidente sa Romblon? Naka-schedule Oo nga, pero tabog nga. Pero po dahil meron na naman po tayo, Yung earthquake, sa budget hearing last Tuesday, ito po meron na naman po tayong hindi inaasahang pangyayari. Ito pong earthquake in Cebu City, na-move po ito ulit by Sunday. Ito i-discuss ni Asek Leo. Opo, mamaya. So, para po mas makita pa po ng ating abuting secretary kung ano pa po ang mga pangangailangan dito po sa Romblon Province. In fact, ang aming pong director na si Director Leo ay nandun na po sa province of Romblon last Tuesday pa para po mas makita pa at makausap po ang ating mga local government units ano pa po yung mga pinakailangan po nilang tulong mula sa national government. Okay. Okay ba? Yun pa.
Meron pa po Meron. ba? Sige po. Gusto ko pong maipakita sa inyo, next slide po. Ito po yung isa sa mga estratehiya po ng department, Secretary, di ba? Yeah, Sa ating po prepositioning and stockpiling. Sa Mimaropa region po, meron po kaming 62 LGUs out of 73 LGUs. Naka-prepositioned na po yung mga goods natin dyan. Kasi alam niyo naman po, ang Mimaropa ay composed of island sitios, barangays, municipality. So, meron po kaming 62 na LGUs na partner po natin na kung saan nandun na po ang ating mga goods at kapag po kinakailangan na ng ating pong LGU ay sasabihin daw po nila sa atin na kinakailangan na po nilang i-release. So, part po yun ng ating agreement with them. At meron naman po tayo pang 9 rented warehouse. Owned ito ni DSWD para po in an event na kakailanganin po ng ating mga local government units ng augmentation support from the national government, ready and available po agad ang ating mga goods at background. Ardo, di ba lagi nating nililinaw na ang first responder sa mga kalamidad sa kuna ay ang LGU. Tayo papasok to augment, pero yung preposition the family food packs natin, ito rin yung ginagamit ng LGU. Actually, gusto ko pong i-commend yung mga local government units natin and of course our provincial government. Meron din po silang sarili po nila na relief operations na ginagawa. And then, ang hinihingi po nila sa atin ay yung kakulangan ng mga goods na hindi nila kayang ibigay. Pero po meron po talaga tayo mga munisipyo sa Mimaropa region na hindi po talaga sapat yung kanila pong mga Ito yung mga Eldrim funds. 6-class Fifth and sixth class municipalities, kung kaya po, at wala din po talagang available na mga stores sa areas po nila. Kung kaya, sabi nga po ninyo, naiuuna nilang i-release yung mga goods natin. Pero po, nagpapasalamat po kami sa mga local government units kasi ang usapan po natin diyan, bakit po dun sa ating relief prepositioning agreement, ay magsasabi po sila kapag kinakailangan na pong i-release para po alam po ng ating department kung kinakailangan na tayo mag-replenish para mapalitan yung goods sa kanilang levels at kung dapat nga pong i-release yung mga goods natin sa kanilang mga At saka sa Romblon, mahirap talagang buhay no? Opo. Kailangan nilang pumunta sa Mindoro yata para mag-Jollibee. Tama Sa ba? meron na pong may Jollibee na ba? sa Odjongan. Pero sa Odjongan lang po. Maunlad Sa na Odjongan lang po yung Jollibee. May mga munisipyo po tayo kasi sa Romblon na part na siya ng Oriental Mindoro. Like for example, the island of Concepcion. Kasi nearer to Mindoro. Mas malapit po siya talaga sa Pinamigay na ng Romblon. Kung kaya po, yung goods po natin, yung strategy po natin, kapag po kinakailangan din ng province of Romblon, ang additional goods, nakakapag-provide po tayo through our rented warehouse sa Oriental Mindoro. Kasi may biyahe po from Rojas, Oriental Mindoro to Odjongan. 2 hours ang travel time. So, madali po tayo nakakapagbigay po ng additional goods once na kailangan na po ng ating mga local government units ng augmentation support from the national government. So, I think that's my last slide. Siguro yung may papakita na lang po namin yung mga photo documentation po ng ating mga disaster response operations. So, ito po, very latest po, ito po yung as of yesterday, October 1, yan po aming Regional Director, Director Leo Nardo C. Reynoso, nasa Sibuyan Island po, 1 day na travel time po yan. So, Tuesday siya umalis, Miyerkules siya nakadating. So, yan po, pagdating po niya, nagkaroon po siya ng meeting and distribution po sa ating mga families na na-displaced na hindi pa po reported na nakauwi na. And then, ito naman po ay in Magdiwang. So, nagkaroon po si Director Leo ng consultation meeting with the Mayor of Magdiwang. Kay Jokan, sorry. And then, ito po yung mga distribution efforts po namin sa iba't ibang mga munisipyo. We have in Alcantara, Romblon, and then Gasan, Marinduque, Magdiwang, Romblon, another in Gasan. So, yan, Victoria, Oriental Mindoro, Santa Maria, Romblon, Odiongan, Romblon, Kahidiokan. So, may mga additional po kasi tayo based po sa reports kasi ng ating mga releases. So, once po na covered nung ating mga reported datos, yun po yung ating ina-upload. So, Sunday sa Sibuyan pupunta?
Kung na-move po, Wala pa naman wala pong final na So, tentative po na yung detalye. Sunday. Opo. Kasi kailangan po talaga nilang mag-storm watch dahil po malaki din po Si si Paulo. mapadating na, Opo. ano. Wala ba si Sana- Paulo dito? Malaki si Paulo. Hindi po. So, ayan po, mga photo documentation po namin with regards to the relief operations effort or response operation efforts po of DSWD Field Office nila. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Ardo. Sige po, Asik Leo. Asik Leos, mag-take off ka muna dun sa Opong dahil yung Masbate yung talagang dumapa eh. So pakisimulan sa Masbate din yung sa Cebu earthquake na. Yes, again, good morning sa lahat. Sas Raymond, Director Dayan, Ardo, Sheila. First, let me appraise or report on the combined effects kasi tuloy-tuloy yung ating mga bagyo eh. So we have the southwest monsoon, we have the Mirasol, Nando, Upong. And the latest, of course, is the 6.9 earthquake in Cebu. But to focus muna tayo dito. Ano na nangyayari? Ano na yung response ni DSWD sa combined effects nitong mga weather disturbances natin? So next slide, please. Ito na po yung nakita natin na total affected individuals is already around 4.9, 5 million already sa different regions natin. And with the total affected families of 1.3 million and 11,000 plus barangays. So next slide, please. As of yesterday, ito po yung open pa nating evacuation centers. So we still have 564 evacuation centers na open with a total families inside evacuation center natin is 11,853 and total of 47,162 total person inside the evacuation center. Just to focus on anong mga regions ang medyo malaki yung ating open evacuation centers. So we have Calabarzon. Okay, we have a total of 227 with a total per individual of 13,395. And this is Region 4A. Second is, next slide please. And Region 5, malaki pa yung open evacuation centers. We have 243 with total of 5,784 families or a total of 26,000 individuals. So just to emphasize the regions, ito yung malaki ngayon sa Masbate. All right. Next slide, please. The total released family food boxes ng DSWD is already 405,449 thousand boxes of our family food boxes. And yung pinakamarami na release natin is region 5. We have already released 101,324. Ito na po yung latest na release natin. And may request si FO5 sa atin na 140,000 boxes na ongoing yung ating dispatch from actually, just para mapabilis natin, hindi lang po yung Luzon, yung ating Luzon Disaster Resource Center yung nagpo-push ng goods, but as well as our Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. So dalawang hubs namin yung tumutulong to provide assistance, augmentation dito sa Region 5. Malaki rin yung Region 6, around 69,954. Then nag-augment, take note, nag-augment din tayo sa BARM because of the effects of easterlies sa area naman ng Mindanao. Next slide, please. Okay, pwede tayo bumalik sa previous slide. Ito yung kagandahan ng strategy ng DSWD of the prepositioning of food boxes. Na hindi tayo nahirapan immediately within 24 hours of a disaster event ay nakapag-provide na tayo ng kailangan na mga pagkain ng ating mga affected families or individuals. Next slide, please. Okay, now let me focus dito sa data natin on the 6.9 earthquake incident. So nabilang na natin na more than 70 plus na yung deaths na na-register. So as of 6 a.m. this morning,
Next slide, please. We have already recorded 53 total affected barangays, and affected families is nasa 47,000 na. Northern Cebu, Bugo, San Remigio, Medellin areas ng mga LGUs natin, with a total affected person of 170,000 na. And still ongoing yung ating assessment dito sa situation natin as the effect of the 6.9 earthquake sa Cebu. And next slide, please. Malaki yung number of affected families outside the evacuation centers. So we have a total of 4,000 because nung tuloy-tuloy pa ngayon yung ating mga aftershocks. So families still out sa labas ng kanilang mga bahay, and as of now we are sending 100 family tents to support yung ating mga families, and also shelter grade tarpaulins sa mga damage na mga bubong, etc. para sa ating mga affected families. So 20,000 total persons outside evacuation centers. Ibig sabihin, nasa kanilang mga relatives sila na matuluyan para lang for their own safety na rin. And next slide, please. Ito na po yung ating response. We have a total of 6,800 family food boxes released and 2,000 ready-to-eat foods released na sa area. Nung nag-strike yung earthquake nung gabi, at the break of doon, nandun na yung na-transport na natin yung ating mga ready-to-eat food. And kasama yung ating Philippine Coast Guard, because we don't know yet kung passable yung road from Cebu City going to Bugo as the area of concern. So ang ginawa ng DSWD in partnership with the Philippine Coast Guard ay nag-load kami doon sa Cebu sa ship ng ating Coast Guard at dinala yung goods ng ready-to-eat natin papunta ng Bugo area. So ladies and gentlemen, we have deployed all the arsenal of the DSWD for this 6.9 earthquake. Nandun na yung ating, based on the needs sa area, nandun ang ating mobile command center because nawala ng internet, nawala ng electricity. So we support yung connectivity, at the same time yung reporting from the ground to our DRCC or Disaster Response Command Center. Nandun na rin yung aming trucks, water trucks with filtration machines to ensure that there will be available water because affected din yung mga water system because of the earthquake. And nandun na rin yung aming water filtration kits, nandun yung food packs namin, nandun yung ready-to-eat food. So meaning that test talaga yung capacity ng DSWD, and we have deployed what's in our arsenal to ensure that ma-mitigate. At the same time, we are responding to the needs sa area. So mobile kitchen, na-deploy na rin natin. Kanina umaga nagpe-prepare na sila ng hot meals Correct. sa Cebu Provincial Hospital. That is correct. So that is very important, no? Na hindi pa may challenge pa sa pagluluto. Secondly, ang market hindi pa available yung mga ibang products. At the same time, ma-normalize muna and yung community kitchen sa mga evacuation centers natin. So nandun yung mobile kitchen, mobile command center. We have deployed our ready-to-eat food and our family food boxes. So lahat ng nasa armory natin nandun na ngayon sa area. Plus yung tent yata, magpapadala tayo. Yeah, as we speak, nagpapadala na tayo ng tents because yun yung pinaka-need ngayon sa mga tao na sa labas ng kanilang bahay na hindi pa stable yung mga structures. So, family tents and also the shelter grade tarpaulins natin. So, on the way na rin yan to support the response operation. Next slide, please. So just to assure the public, at the same time na nandito yung government ninyo, and for the entire Cebu province, we have a total of 422,000 food boxes available. Bakit mataas? Because nandun yung ating Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Doon tayo nagpo-produce
If you note na dito sa Luzon, we have the Luzon Disaster Resource Center sa Pasay. Meron tayong isa doon sa Visayas, sa Cebu. So we have a total of 22,027. Ito naman yung mga non-food items natin. Shelter, hygiene kits, clothing, family kits, kitchen kits na ready to deploy. Ready natin i-deploy kung may need yung ating mga affected families. Next slide, please. Anyway, ito naman general available resources ng DSWD from the central office as well as yung ating cost na nasa ating capacity ngayon sa ating mga hubs at sa finance natin to ensure na we can respond not only dito sa combined effects ng mga weather disturbances, at the same time dito sa earthquake, and preparing na rin tayo sa padating na bagyo, si Paulo. And take note, meron pang 6 to 8 na darating. So, ang preparedness nandun pa rin sa DSWD. Suking-suki tayo ng mga bagyo tsaka Yeah. Next slide, please. Total standby fund is 198 million and total number of family food boxes available nationwide. We still have 2.3 million boxes na naka-preposition sa different regional offices natin, and of course sa ating mga hubs, sa ating mga last mile na mga warehouses in coordination or in partnership with our local government units. Ito yung directive ni Secretary Rex na dapat ang ano natin ba yung 3 million? Yun yung Yes. ano natin objective palagi. Ang target natin ngayon is around 3.8 million boxes. So, tumaas siya. But of course, we are responding right now. We have already released around 300,000 or 400,000 sa current mga disturbances natin. So, kailangan lang natin i-replenish kaagad and to ensure na ready tayo for any disaster event. Sa LBRC natin, nagpatuloy na po ulit silang mag-pack dahil dumating na po yung mga raw mats natin. Tama Yes. po ba? Actually, ang ating capacity nag-increase na rin. Dati we're only producing 10,000 food boxes a day. But because of our newly acquired na mga mechanized production system, we can now produce 25,000 a day. So kung dalawang hubs yan, that would be around 40 to 50,000 a day. LBRC at VDRC. Yeah. So, tig 25 a day? Kinakaya namin 80 to 25. 18 to 25,000 per day. Yes, next slide please. Yeah, just to show you kung saan yung mga food boxes natin, including our non-food items, just to show the readiness and the preparedness of the DSWD for any disaster situation. Next slide please. Yeah, next slide. Okay, this is my last slide. So thank you very much. Magandang umaga. Thank you, Asek. Bigyan na natin sa mga Yes po. media. Okay. Sa ating mga kaibigan po sa media, please use your mic and stay tuned sa ating podcast. Then ilimit muna yung questions sa dalawa para mapagbigyan ng opportunity ng ibang reporters. Huwag niyo i-monopolize yung mic, hindi naman tubig karaoke. Sige po, Two si Sir Vic questions po. muna. Si Sir Vic po muna. Okay. So, Asik Leo, sir, you made mention na yung full force, yung arsenal ng DSWD ngayon sa Cebu earthquake. And then, paparating si Paulo. So, baka naman, hindi kaya maapektuhan din ang response natin doon sa mga probinsya na dadaanan ng Paulo kung nakakonsentrate tayo sa Cebu. Sir, yung ating namang preposition, hindi lang food boxes, but sa mga field offices natin, meron naman silang mobile kitchen. So, ibig sabihin, 17 regions natin may mobile kitchens na rin. 17 regions natin, meron din mga command centers. So, ibig sabihin, nakadeployed yun. And what is important is, pag sinabi natin full arsenal, meaning lahat ng need ng area ay natutugunan natin: tubig, pagkain, ready-to-eat food, at saka yung mga non-food items. So meaning, lahat yon ay pwede nating dalhin at yung pagtugon ng pangailangan ng this disaster situation, yung 6.9 na earthquake.
Sige, Noel. Noel, Sir, at alam ko kahapon nagbigay na ng cash assistance para doon sa burial. Aside doon, meron pa po bang another cash assistance doon sa hindi nawalan doon sa mga pamilya na wala namang namatay? Meron po bang ganun? The department is also, aside from yung immediate response, yung food na kailangan at iba pang mga, the department is also preparing for the emergency cash transfer. The ECT, ito naman yung ating programa for the early recovery. Pag cash kasi medyo flexible siya eh. Pwede mong bumili ng pangbubong mo, pwede mong bili ng pagkain. So depende ito sa need ng But in this case, determine pa natin yung number of affected families and determining yung emergency cash transfer. So this will follow after the immediate need after the response ng food at iba pang pangailangan nila. Follow up lang po. Sasapat po ba ang budget ng DSWD para dito? Kasi parang sunod-sunod po yung calamities na dumating sa atin. Thank you. We operate under the Quick Response Fund ng the DSWD, and this is pwede i-replenish to pag nag-drop na siya or nag-decrease na siya ng 50%. So requesting this fund from the Department of Budget and Management. Ano po kaya yun, sir? The initial na fund ng DSWD from the beginning is 1.2 billion. So pag nag-drop ito ng 50%, then we replenish around 600 million to ensure that magkaroon tayo ng fund to produce yung food natin, the same time, welfare goods at the same time yung ating emergency cash transfer. next question. Si Pia. Follow up lang po sa tinanong ni Kuya Noel. Possible po ba na bumaba tayo for 50% dahil po sa nangyayaring sunod-sunod na sama ng panahon? Nakailang replenishment na po yung DSWD to ensure na may enough tayong fund para sa ating mga disaster response at the same time sa emergency cash transfer. So far, nabibigay naman ng ating Department of Budget and Management. Regarding po dun sa ipapadalang mga tents sa Cebu po, on the way pa lang po ba yun? Gano'n po karami yung ipapadala para po sa pamilyang mga kailangan? Yung ating mga materials, yung ating mga supplies, manggagaling na sa Region 7 hubs natin. So again, the beauty of prepositioning. So hindi na yan manggagaling dito sa central office. So right now on the way na. Initially, FO7 requested 100 family tents. Yung isang tent na yan is good for 7. And at the same time, we are sending rolls of shelter-grade tarpaulins. Ito naman yung pwede natin gawing initial na kung nasira yung bubong, nasira yung bahay, just to put a cover over the heads of our affected families. Charmaine po from Abante. May commitment po yung DSWD na sagutin po yung burial and yung pagpapagamot po ng mga affected po sa Cebu. Ano pong gagawin ng mga tao po doon para po ma-avail po yan? Yung ating mga, ito ay under sa ating programa na Aid to Individual in Crisis Situation because we give the burial assistance. So this will be assessed by our social workers to ensure na tama ang appropriate assessment, at the same time ang appropriate na amount para sa ating mga affected families. And DSWD, hindi na tayo nagpo-provide ng financial assistance. What is important also is we provide yung psychological first aid, support services sa mga affected families. And what is the beauty also of the DSWD, hindi lang nagre-respond yung field office 7 namin because nearby or neighboring na mga field offices nag-create ng mga teams na ready to deploy kung kailangan natin to support yung psychosocial support services natin. Ito yung ASEC Leo, no? Yung from womb to tomb. Ito yung services na nabibigay ng DSWD. From A to Z, mauubos yung alphabet, pero yung salvation ng DSWD hindi. Yeah.
Sir Raymond, I think si Ardo Sheila being a social worker explain further yung naging role ng psychosocial support services. Part of the role of the department as a lead classer in internally displaced person and protection. So ito po yung binibigay natin na services sa ating pong mga kababayan na naapektuhan po yung kanilang mga mental health at nagkakaroon po ng depression during times of ganito po mga calamity. Kung kaya po nandyan po ang ating mga social workers to support them para naman po may mga nakakausap sila, nasasabi sa kanila. Iba po kasi talaga kapag po na meron pong nakakausap at meron pong kasama na palagi doon sa loob po na evacuation center o kung saan po na nakaset up po ang ating mga displaced person. Hindi, tama yan, Ardo. Di ba yung sa Cebu, si Tatay Lito? Si Tatay dito po, Katarman. dito Katarman, nakitira po siya sa SM Cares Village po. Nawalan po siya ng anak. Tapos yung asawa ng anak niya ay buntis, nawala din. Tapos yung dalawang Dalawang niyang apo. apo, wala. Survivor po sila ng Yolanda Nakaligtas sila noong 2013 sa Yolanda, 12 years after. sa Lindol. pala. Saka sir, importante din kahapon pinag-uusapan natin, may 19 na students. Ilang students? 50 sa Pasig City, Iloilo. Oo. Yung nag-pass out silang 50 kasi masyadong apprehensive na baka yung Lindol tumama. Mga nasa ano yan anxiety po, na- psychological. So ito po yung isa sa support po na binibigay po natin. Katuwang naman po natin dito ang Philippine Red Cross. Nagbibigay din po sila ng psychosocial support services or psychosocial first aid. Si Ardo Sheila po ay isang registered social worker. Dito na po ata ako pinanganak sa DSWD. Pagka-graduate ko po, nandito na ako. Sige, Noel. Noel na naman. Follow up, wala pa nagre-raise na hand. Alam ko malaki yung obvious talaga ng mga affected sa Bugo. Pero may tinitingnan po ba kayo ng mga ibang area like Leyte at Biliran? Kasi parang naabot din po sila ng Lindol. Yes, we extend not only sa Bugo but sa neighboring na mga LGUs or even sa provinces na naapektuhan na mayroong na nagkaroon ng epekto yung 6.9 earthquake. Yan, na nagre-respond din tayo sa mga needs ng mga LGUs na ito, municipalities. Ma'am Sheila, sabi mo kanina, wala nang nakatira sa mga Sa evacuation centers. Pero doon sa presentation mo, mayroong 3,000 ba yun na nawala ng totally damaged yung bahay nila. So saan po sila nakatira ngayon? So ngayon po ay sila po ay tinatayo na po nila unti-unti yung kanila pong mga bahay. At meron naman pong iba ay kinupkup na lang po muna ng kanilang mga kamag-anak. So nandun po sila sa kanilang mga relatives. Yung pong ating mga walang po ng bahay. Alam niyo naman po ang mga kababayan natin sa probinsya, napaka-resilient po ng ating mga kababayan at yung pong mga available po na pwede pa po nilang magamit. Actually, yung mga nasira naman, kinumpuni-kumpuni lang din po nila. Pero bilang, sabi nga po ni Ate Cleo kanina, yung pong emergency cash transfer po natin, ito po ay plano din po natin ibigay sa ating pong mga nasiraan po ng mga bahay sa probinsya ng Oriental Mindoro and Romblon. So hopefully, this coming second week of October, the proposal already submitted to Central Office for funding. Ito po yung pwedeng makatulong po pa na mapadagdag pa po ng pambili. Pwede po kasi ito pambili ng kanilang mga materyales para mas maging matibay-tibay pa, papunta sa kanilang recovery and rehab. Ito po yung early recovery, yung emergency cash transfer. Ito yung nag-bridge from response to early to recovery. So ito po yung pwede po tayo magbigay ng additional financial support. For partially damaged, we'll be providing around 5,000 pesos and then 10,000 pesos for the totally damaged houses. Clarification lang. So hindi pa nabibigyan sila ng Emergency cash emergency transfer. cash, hindi pa. Hindi pa po. Kakasubmit lang po ng number of, actually yung reported number of damaged houses ay as of the latest po yung kinuha namin para po mas mabigyan po
lahat ng mga naapektuhan po talaga. So we submitted the proposal last Tuesday midnight habang nasa budget hearing, and then hopefully this coming second week of October po makapag-provide na po tayo. But then again, sabi nga po natin kanina, hindi lang naman po si DSWD ang tumutulong po dito sa ating mga kababayan na siraan ng kanilang mga bahay, kundi ang local government po ay meron po din silang binibigay po na ayuda o assistance sa ating pong mga naapektuhang mga pamilya. Si Sir Vic. Dagdag po yung sa atin. Vic, Dagdag po. Vic, Clarification lang, ASEC Leo. Kasi batay sa pronouncement ng PBOX, tatagal pa ng more than a week yung mga aftershocks at hindi pa ina-advise na bumalik yung mga residente in Cebu or particularly in Bogo area. So, ilang araw bang itinatagal ng isang family food packs na ikukonsume ng isang pamilya at gaano kadalas silang bibigyan ng family food packs? Sige. First, tama, we should follow the science on this, just to ensure ng sa safety ng mga ating mga affected families. The FFP or one box, family food box ng DSWD is good for a family of 5. That would be 3 to 4 days. Kung tatagal yung ating operation, magkakaroon tayo ng series or waves of releases to ensure na yung ating masustain natin yung mga needs ng ating yung affected na mga families natin. Just like yung kanlaon natin, hanggang ngayon, every 15 days nagre-release pa rin kami. For in this case, kung tatagal yung na hindi pa sinabi ng film na safe na umuwi sa kanilang mga tahanan, then we'll continue and sustain the operation. Sir Raymond, kahapon po, di ba, pumunta si Pangulong Marcos Jr. sa Masbate, kasama po si Secretary Rex Gatchalian. Tapos afternoon, pumunta si Secretary Rex sa Bogo, same day, kahapon din po, para po matingnan po yung area, ma-assess. From Masbate to Cebu yun. Masbate to Cebu. Tapos kasama din po niya doon, pumunta din po yung ibang cabinet secretaries, sina DOH secretary at saka DOT. Alam po natin, Sec Vince nag-inspect ng mga buildings, mga infrastructure. Since, ayun po, speaking of the infrastructure, tourism din yun, sir. Secretary Frasco naman nandun din. Oo, Kasi kaya nga maraming na disenfranchised na tourism workers. Oo, so yung may augmentation din po or may intervention din po na maibibigay ang DSWD sa kanila, which are the family food packs din po. Pero sa Cebu, nakita mo doon yung LGU talaga yung first responder. Nakita ko sa Facebook, andun agad sila. yung loose packs nila ng mga food, pinadala agad. Opo. Mobile clinic pala, sir, naka-deploy din sa Bicol. Ay, sa Masbate. May mobile clinic na rin ba tayo? Meron po tayo. I-check natin. I think yung naka-deploy kasama sa ating MCC, yung ating mobile command center, nandun na rin yung ating water truck. I-check natin. I think naka-deploy na rin yung mobile clinic. Alam ko po, bago pa makarating yung Pangulo po doon, na-deploy na po natin para po naka-ready na nga po sa mga nangangailangan. Correct. Bernadette Reyes, GMA7. Morning po. Opo. Director Leo, bukod po din sa ASEC Leo, sorry, apologies. ASEC, bukod doon sa ngayon, sa mga naganapan dito, meron pong bagyo, itong Paulo. Ayan po ba, paano po natin matututukan yan given na ang dami natin ibang concerns? Yes, actually, we continually monitor our stockpile, especially sa truck nadadaanan ni Paolo ngayon. Ang analysis namin, after ng response na to, immediately nakapag-restock na kami doon, especially in northern Luzon. Ang challenge, of course, natin is always the Batanes group of island because transportation. So we closely coordinating with the Philippine Coast Guard, Philippine Navy, and Philippine Air Force. Every time na mayroong chance na may mga trips doon, ay nagpapadala tayo ng food boxes and other needs. So we're confident that naka-restock na tayo doon
and we're ready to respond kung magkaroon man ng mga impact yung padating si Typhoon Paolo. May figures na rin po kaya doon, sir, kung ilang mga naka-preposition and areas. Thank you po. Yes, quick numbers lang. For Region 1, we have a total of 52,000 food boxes. Region 2, we still have 139,000 food boxes. Region 3, 250,000, 533 boxes. Ito po yung tinitingnan natin, including the Cordillera Administrative Region, we still have 65,481 na naka-preposition ito sa mga different provinces, including Abra, Apayao, Kalinga. Dahil po yan sa mga sunod-sunod na yan, nakaka-keep up pa po ba itong mga hubs natin pagdating po sa repacking? Here, I want to salute the Angels and Red Vest. More than a month na nawala kaming Sundays. So lahat to ay nagre-repack. Sometimes extended hours kami up to 8 to 10 o'clock in the evening. Siguro, kung nakabisita kayo sa ating disaster response resource centers, makita natin na and I want to highlight also the support of our volunteers. Ang volunteers natin and the partnership namin with Dolly Tupad. Dito natin nakita yung Dolly Tupad, 100 everyday, 100 na Dolly Tupad ay nadideploy sa aming mga disaster resource center para tumulong sa pagre-repack. Although mechanized tayo, but may mga manual pa rin mga operations or activity. So ito po nagsustain sa atin to produce 18 to 25,000 food boxes a day na masustain natin yung pag-restock or stockpiling natin, prepositioning sa different regional offices ng DSWD. Well, na-observe ko lang kasi parang bumaba lalo. I understand sinabi mo nagpatuloy yung production. Bumaba lalo yung yung stockpile from 2.5 ngayon nasa 2.3 na lang. So paano po ba yun? Kasi ang target natin 3.8 pa yung sabi. So paano yun? Paano po ma-explain natin yun? Kasi pababa ng pababa. Despite na sinasabi po na parati naman nag-overtime, nag-i-exceed naman. So ano explanation po din? Thank you. Primarily the impact. The releases natin tumataas din because of the series of incidents. But tuloy-tuloy pa rin yung pag-produce natin to ensure na ma-replenish natin kaagad. Ito naman yung ensure natin na mag-request tayo ng quick response fund at maka-call off tayo sa ating mga suppliers and of course maka-produce tayo ng target natin to 18 to 25,000 a day. So lang is what is important, naka-prepo tayo. And after the disaster situation, the response mode ay maka-replenish tayo kaagad. So right now, naka-start ulit tayo ng production because dumating na yung ating mga raw materials. So na-target natin ngayon, that would be around 70 to 80,000 yung ating ma-box in the next 4 to 5 days. Na ready na rin to deploy kung may kailangan ang mga regions based on the releases. Natasha. Sige po. Any more questions po? wala na. Okay. Final words, Ardo, Sheila. Ang gusto ko pong sabihin muna ay para po sa aming mga affected families sa rehiyon po ng Mimaropa. Sa ating pong mga apektadong pamilya, bagamat meron po tayong mga nararanasang hindi magaganda ngayong mga nagdaang araw dulot ng mga bagyo sa ating mga probinsya, sa ating rehiyon, asahan po ninyo na ang gobyerno po ay inyong mararamdaman sa pamamagitan po ng departamento po ng DSWD. Ito, ang DSWD po talaga ang ahensya na maaari pong makatulong sa ating pong mga local government units at sa ating pong mga pamayanan na mas mangangailangan pa po ng tulong po sa oras ng kanilang pangangailangan. Sabi nga niyo, from letter A to Z. At sa ating pong mga kapatid sa
social media. Marami pong salamat. Dahil po sa inyo na ipaparating po natin ang ating pong adhikain sa departamento at para po mas maabot pa ng ating pong mga mamamayan na kung meron po silang pangailangan, kung minsan po talaga napopost agad sa social media na nakakarating po kaagad sa ating department. So napakalaking tulong po ng inyo pong presensya sa gobyerno at sa ating pong mga local government units. Kino-comment ko po kayo sa rehiyon ng Mimaropa sa inyo pong maagap na pagtugon po sa ating pong mga kababayan at kami po sa DSWD kung ano pan po ang inyo pang tulong na kailangan po ninyo sa amin ay sama-sama po natin itong pagtutulungan para po mas maibalik po natin sa normal ang pamumuhay po ng ating mga pamilyang nasalanta po ng mga bagyo at sakuna. Salamat po. Thank you, Ardo. Thank you, Arthur. Asek Leo. Yes, ang DSWD as the head sa cluster ng camp coordination ng camp management, the same time the management of internally displaced people, IDPs natin, and of course the food and non-food items. This to assure the public that the DSWD is ready to respond to any disaster situation. Thank you. Maraming salamat po, Asek Leo, Ardo Sheila. So, thank you sa mga umattend ngayon na kasama natin sa media. So, see you again next week. Maraming Dr. salamat Lea. po sa muli sa ating mga kasama sa DSWD, mga kaibigan po natin sa media, Sir Raymond, Asek Leo, Ardo Sheila, maraming salamat po. Magkita-kita po muli tayo next week, Thursday. Okay, thank you. Salamat po.